Bayan ng Banga, isinailalim na rin sa state of calamity dahil sa El Nino. Lalawigan ng Sarangani, wala na sa listahan ng 10 mahirap na lalawigan sa bansa. 2,000 na magsasaka sa lungsod ng Tacurong nakatanggap ng pinansyal na tulong mula sa DA12. Yan ang ulo ng mga balita sa Socksurgeon Headliners. Magandang araw, South Central Mindanao. Narito na ang mga pangunahing balita sa Socksurgeon Headliners ngayong Abril 23, taong 2024. Bayan ng Banga, isinailalim na rin sa state of calamity dahil sa El Nino. Narito ang ulat. Isinailalim na rin sa state of calamity ang bayan ng Banga, lalawigan ng South Cotabato dahil sa matinding epekto ng El Nino. Kabilang sa mga labis na naapektuhan ay ang mga magsasaka sa maraming mga barangay, lalo na ang kanilang produktong pang-agrikultura. Matapos aprubahan ng 20th Sangguniang Bayan ang SB Resolution 370 Series of 2024 sa ginanap na 87th regular session. Sa MDRRMC Resolution number 03 Series of 2024, umabot sa 1,075.33 na hektarya na mais o 30,645,306 pesos and 92 centavos ang pinsala ng El Nino, habang ang 143.5 na hektarya o 5,251,174 pesos and 50 centavos naman sa palay. Nasa 252.69 na hektarya naman sa high value crops o 75,890,035 pesos ang pinsala. Aquaculture, 127.1 na hektarya o 2,627,060 pesos ang pinsala. Samantala, nakatakda naman na isailalim din sa state of calamity ang bayan ng Tiboli dahil sa pagkasira ng mga produktong pang-agrikultura na sanhi ng matinding init. Matatandaan nitong nakaraang araw, una nang isinailalim sa state of calamity ang bayan ng Surala. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Tony Valencia para sa Socksurgeon Headliners. Lalawigan ng Sarangani, wala na sa listahan ng 10 mahirap na lalawigan sa bansa. Narito ang ulat. Naging matagumpay ang lalawigan ng Sarangani sa pagkaalis nito sa 10 pinakamahirap na lalawigan sa bansa. Ang naturang magandang balita ang ipinakita sa ginawang consultative meeting na pinangunahan ni Sarangani Governor Rogelio D. Pacquiao kasama ang 142 punong barangay sa lalawigan ng Sarangani noong ika-12 ng Abril taong kasalukuyan na ginanap sa Greenleaf Hotel sa lungsod ng General Santos. Sa ulat ni Sarangani Provincial Planning and Development Office sa pamumuno ni PPDO Coordinator Engineer Alain Alcala na ang poverty incidence sa taong 2018 ay mayroong 36.1% o 58,800 na mahirap na pamilya. Taong 2021, bumaba ito sa 33.5% o 58,800 na mahirap na pamilya at sa taong 2023 ay nasa 30.3% o 44,740 na mahirap na pamilya na naging dahilan na naalis ang lalawigan ng Sarangani sa 10 pinakamahirap na lalawigan sa bansa. Ikinagagalak naman ito ni Governor Pacquiao na makita ang positibong resulta sa ginawang pagsisikap na mapalapit ang serbisyo sa publiko, kabalikat ng mga provincial, municipal, pinuno ng barangay at mga saranganya. Sa ngayon, nagpapatuloy ang pag-aarangkada sa mga kasalukuyang programa at proyekto sa lalawigan para mas mapababa pa ang bilang ng mga mahihirap sa lalawigan. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Tony Valencia
para sa Socksurgeon Headliners. Para sa uling balita, 2,000 na magsasaka sa lungsod ng Tacurong nakatanggap ng pinansyal na tulong mula sa DA12. Narito ang ulat. Nasa 2,000 magsasaka ng palay sa lungsod ng Tacurong ang nakatanggap ng Intervention Monitoring Cards Europay, Mastercard and Visa o IMC-EMV mula sa Department of Agriculture Region 12 o DA12 kahapon, ika-22 ng Abril taong kasalukuyan na pinamamahalaan ng City Agricultural Service Office na ginanap sa Tacurong City Cultural and Sports Center. Ang bawat benepisyaryo ay makakatanggap ng 5,000 piso na tulong pinansyal. Ang multipurpose card na ipinamahagi ay magsisilbi rin na pagkilanlan at cash card ng mga magsasaka na nakatala sa DA system na maaaring makakuha ng serbisyo mula sa pamahalaan at maging sa ilang pinansyal na tulong na nasa ilalim ng Rice Tarification Law. Maaari rin nilang gamitin sa pagbili ng mga kailangan para sa kanilang kailanganin. Ito ay gaya rin ng ATM at POS-enabled store. Maaari rin itong gamitin sa fund transfer sa pamamagitan ng QR codes. Pwede rin mag-balance checking sa pamamagitan ng mobile app at discounts sa mga partner stores. Dumalo sa pamamahagi si Tacurong City Mayor Joseph George L. Lechoncito, MDDPA, kasama sina sangguniang member Honorable Ralenta Busares Bernardo at ang Committee Chairperson on Agriculture and Fisheries, Cooperative and Livelihood and People's Participation, Honorable Nestor Casador, City Agriculturist Ivan Jerry Arsagon, Technical Consultant Maria Angela B. Horlador at Executive Assistant for Barangay Affair Hernani Fermo. Kasama ang DA sa pamamahagi ang Development Bank of the Philippines at Universal Storefront Services Corporation para sa pagpapatupad ng programa. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Terry Valencia para sa Socksurgeon Headliners. At yan ang kabuuan mga balita sa araw na ito. Mga balitang kailangan ninyong malaman. Balitang walang kinakampihan. Mga balitang totoo. Mga balita may dalang aral at inspirasyon. Ito ang Socksurgeon Headliners. Hanggang bukas, maraming salamat at magandang araw, kaibigan.